Bago pa likain ng Diyos ang tao, ginawa niya muna ang mga pangangailangan ng tao. Nilikha muna ng Diyos ang langit at ang lupa at lahat ng pangangailangan ng tao. Sa lahat ng nilalang ng Diyos, tao ang pinakang maswerte at pinakamamahal niya. Dahil sa lahat ng kanyang nilalang, tao ang nilikha niya ayon sa kanyang larawan at ayon sa kanyang wangis. Basahin natin sa Genesis chapter 1 ang kasaysayan ng paglikha. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. At mababasa natin sa verse 24. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng lahat ng uri ng hayop sa lupa, maamo, mailap, malaki at maliit. At gayon nga ang nangyari, ginawa nga niya ang lahat ng ito, at nasiyan siya ng ito'y kanyang mamasdan. Pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon, likain natin ang tao, ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalanga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang ng isang lalaki at isang babae. At sila'y pinagpala niya, sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig, at kayo ang mamamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa tubig, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng hayop na nasa ibabaw ng lupa. Di ba napakaliwanag ang nakasulat dito sa Genesis na napaka-importante nating mga tao sa Diyos. Pero ano ang nangyayari ngayon? Dahil nandito si Satanas at ang mga demonyo sa mundo at hindi natin maiwasan ang mga masamang pagnanasa. Nagiging ganid ang tao, sinungaling, mamamatay ng kapwa-tao, mapagmalaki, mapagmataas at mga mayayabang, lalo na pa nagkakaroon ng kunting pinag-aralan at nakapagtapos sa pag-aaral. Nagiging kalarawan na ng tao si Satanas at ang mga demonyo dahil sa mga masamang pagnanasang ginagawa nila, lalo na sa mga namumuno sa ibang mga pinuno ng bansa dahil sa kanilang kasakiman at nagiging ganid at gusto nilang makamit ang kapangyarihan at maabot nila at makaupo sa pwesto at gusto nilang sila ang maghari-harian dito sa sanlibutan. Tanda natin at tandaan ninyo sa mga namumuno ng bansa, sa mga leader. Hindi habang buhay ang tao dito sa mundo, lahat ng nabubuhay dito sa mundo ay may katapusan. Sabi nga sa Biblia, ang pagkatapos ng kamatayan ay ang paghuhukom. Hahatulan tayo ng Diyos, hahatulan tayo ng Panginoong Hesukristo at haharap tayo sa paghuhukom sa Panginoong Hesukristo. Ipapaalala niya sa atin ang mga ginawa natin, mabuti man o masama. Kaya huwag nating paglilingkuran ang demonyo o si Satanas. Dahil hindi si Satanas ang gumawa sa atin. Ang Diyos ang lumikha sa atin. Kaya nararapat lamang na ang Diyos ang ating paglingkuran. At huwag nating ipagpapalit ang Diyos sa mga bagay na may katapusan. Paglingkuran natin ang Diyos na dakila sa lahat, na lumikha sa atin. At ang nagbibigay ng buhay at pag-asa sa atin ang Diyos. Paano natin maiiwasan si Satanas? Palagi tayong magbasa ng Biblia at palaging manalangin. Kausapin natin ang Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Mga kaibigan, mga kapatid, sana naunawaan ninyo itong binahagi kong nakasulat sa banal na kasulatan dito sa Biblia. Ang Biblia ang manual ng buhay ng tao. Mahal tayo ng Diyos, kaya mahalin din natin ang Diyos.